Guys, welcome to my channel. Today's ay may i-share akong tips o paraan sa napapanisan natin kaldero or rice cooker. Guys, alam niyo guys, pag laging napapanisan ng ating kaldero or rice cooker, may something na sa ating kaldero dito. Hindi natin makikita. Diyan ay ang bakterya. Isa-isip lagi natin guys at waliin natin na bago tayo luto or magsaing sa ating kaldero or rice cooker, ito ay ating linisin ng mabuti. So guys, ang tips na to at paraan na aking i-share sa inyo ay ganito guys. Una-una sa lahat, linisin natin ang ating kaldero, no? Ito guys, ay nilinis ko na siya, no? Ito na malinis na siya, diba? Ang sunod natin gawin guys ay lagyan natin ng tubig. Ayan guys, nilagyan ko na ng tubig at 3 kutsarang asin. So, na-measure ko na to guys, 3 kutsarang asin. At saka, lagyan natin ng 3 suka. Diba guys? Ayan siya. O, ayan. Ayan guys, nailagay na natin. At saka, lagyan natin ng takip. So, i-on na natin ang ating gasol guys, no? Pakuluan natin siya ng 5 or 10 minutes. Yung suka, tubig, at asin na ating sinabay o ginmix doon sa loob ng ating kaldero. No? Diba guys? So, antayin natin na kumulo ito at maubos, magtuyot sa loob ng ating kaldero. Para sa susunod na pagluto natin o pagsaing natin sa ating mga rice cooker ay hindi na ito mapapanisan. Diba guys? No? So, antayin natin na ito ay matuyot sa loob ng ating kaldero, yung suka, asin, at saka tubig guys. No? Antayin natin na matuyot guys. So, habang inaantay natin guys, no? May i-share lang ako sa inyo, no? Na-share ko ito sa inyo yung tips at paraan kung paano maiwasan natin na mapapapanisan na ang ating kaldero or rice cooker. Kasi na-experience ko po ito na nagtataka ako kung bakit laging napapanisan ng ating rice cooker tuwing nagsasaing kami. Magsaing kami ng morning, pagdating ng lunch, ito ay mapanis na siya. So, nagtataka ako. So, nag-isip ako, mag-research ako kung ano ang mga tips o paraan na para maiwasan namin ito. Kasi sayang yung bigas, no? So, ang ginawa ko, nag-research ako. So, yun ang nangyari, no? Yung in-share ko sa inyo ngayon na tips o paraan ay ito rin ang nagginamit ko. Kaya, thanks God at yung mga tips at paraan na gin-research ko ay hindi na napapanis ang aking sinaing. Okay na siya, no? Magsaing kami, hanggang gabi na yan. Magsaing naman ko, hindi na siya napapanis, guys. Kaya itong tips ko na asin, tubig, at suka, na i-mix mo tapos pakuluan mo hanggang matutik sa loob ng yung kaldero ay napaka-success, guys. Kaya tinuro ko rin at sinishare sa inyo. No? Kaya sana maging okay na din ang inyong mga kaldero at rice cooker na hindi na siya mapapanisan, no? Yun lang guys, no? Antayin natin guys, sana matuyo talaga siya na maubos yung tubig niya sa loob, no? Tapos sa inyo nyo, maging okay na po ang kaldero niya, na hindi na siya mapapanis sa susunod na luto ninyo guys, no? Diba? Ayan guys, kumukulo pa siya, kaya lagi nating isa-isip at anhin na sa isip natin na ugaliin natin na laging linisin natin ng maigi ang ating kaldero, no, or rice cooker bago natin lutuan ito o saingan, no? Para kasi hindi natin makikita ang mga bakterya nandiyan, no? Kasi kailangan talaga ang importante ay ang kalinisan guys, no? So, ito guys, konti na lang, konti na lang siya at mawawala na, matuyot na yung kanyang tubig doon, no? Ayan na guys, ayan. Ayan na siya guys, no? Ayan.
Wala na guys, tubig. Ayan na, oh. Ayan na siya. Diba? Ayan na. Konti na lang yung tubig niya guys. Ayan na siya. So, sa susunod na pagluto mo niyan, hindi na siya napatanis guys. Yun lang guys. Thank you so much. Thank you, thank you. Guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo lahat ng aking lahat ng mga videos. Thank you guys. Bye!